Okay team, welcome sa opisyal na Standard Operating Procedure para sa Lean Office Operating Model natin. Ito na yung magiging Biblia, yung gabay natin sa pang-araw-araw na trabaho. So, mabilis lang. Ito yung mga pag-uusapan natin. Una, ano ba talaga ang misyon natin? Pangalama, ano yung papel mo sa buong daloy na to? Pangatlo, paano natin lalagpasan yung mga gate locks? Sunod, yung mga standard at ritmo natin. Tapos, paano natin malalaman kung nananalo tayo? At ang pinaka-importante, ano yung unang hakbang na gagawin mo pagkatapos nito? O sige, simulan na natin. Unahin natin yung pinakapuso ng Lean Office, yung ating mandato. Bakit ba tayo nandito? Ito yung trabaho natin. Simple lang. Una, isalin yung sinasabi ng customer, yung Voice of the Customer o VOC sa mga numerong nasusukat. Yan yung Critical to Quality Metrics o CTQs. Pangalawa, gawing mas ligtas yung bawat pagpasa ng trabaho. At pangatlo, syempre, protektahan yung kita ng kumpanya. Yan ang misyon natin, period. At dito sa slide na to, napakaklaro ng linya. Tingnan nyo ha, tayo sa Lean Office, ang focus natin ay yung proseso. Samantalang yung mga operations manager, sa kanila yung output. Gets? So malinaw kung sino ang may-ari ng ano. Walang sisihan, walang tapakan ng teritoryo. No yan, at para masigurong walang tapakan, isa-isahin natin kung sino ang gumagawa ng ano. Ano ba talaga ang role mo sa buong flow na to? Unahin natin yung SPOC o Single Point of Contact. Ikaw yung nag-iisang tulay natin papunta sa kliyente. Lahat ng galing sa kanila, sa'yo muna dadaan. At trabaho mong isalin yung gusto nila sa paraang maiintindihan at magagawa ng buong team. Next, yung design consultant. Ikaw yung guardian, yung tagabantay ng kalidad at pagiging posible ng disenyo. Responsibilidad mo na yung nakuha nating VOC, gawin mong isang solid at konkretong design brief na kayang-kayang i-execute. Para naman sa costing consultant, napaka-critical na role mo. Ikaw yung pader. Ikaw yung haharang sa mga kulang-kulang na dokumento. Gamit yung pre-check memo, sinisiguro mong walang nasasayang na oras. Tinitiyak mo na lahat ng design ay tama at pasok sa CTQs bago pa man tayo magbigay ng quote. And then, syempre ang PPIC at operations. Ang PPIC, sila yung nagbibigay ng final green light para sa production. Sila ang nagsasabing, okay, kompleto na ang materyales at plano, go na yan. Paglabas niyan, saka papasok ang operations managers para patakbuhin yung actual na execution sa floor. Para makita natin kung paano nagtutugma ang lahat, ito yung mapa natin, ang RAC board. Dito, kitang-kita kung sino yung responsible, accountable, sino ang dapat consulted at sino ang dapat manatiling informed. Ang ganda dito, pansinin ninyo yung letrang A for accountable, paano yan lumilipat? Galing sa SPOC, papunta sa design, tapos sa costing. Malinaw kung kaninong bola sa bawat stage. Okay, naintindihan na natin ng mga roles. Ngayon, pag-usapan naman natin yung puso ng sistema, ang mga gate lock. Ito yung mga non-negotiable stops na nagpoprotekta sa kalidad ng trabaho natin. Uulitin ko ha, hindi ito mga suggestion, ito ay mga hard stops, mandatory quality checkpoints. At ang rule natin, napakasimple, no pass, no move. Kung hindi pasado, hindi aandar. Ganun lang. Basically, may tatlong major gates na dadaanan ang bawat proyekto. Gate 1, design, kung saan yung VOC nagiging CTQ at may sign-off. Gate 2, costing. Dapat tugma ang bill of materials at pasok sa target margin. At Gate 3, PPIC readiness, kung saan nakalak na lahat at handa na para sa production. Bawat gate kailangan ng pirma, walang lusot. Pero teka, may isa pa. May tinatawag tayong Gate 3.5, ang pre-check memo. Bago pa man umabot sa costing ang isang project, sasalain muna ito ng costing consultant. Para siyang quality filter, di ba? Para yung mga trabahong kulang-kulang hindi na makakalusot sa next step. Dito pa lang, huli na sila. Okay, so may proseso na tayo, may roles na. Pero para gumana yan ng maayos, kailangan natin ng malinaw na rules at consistent na rhythm. Pag-usapan natin ngayon ang ating standard work. Para mawala ang pagkalito sa mga email at chats, ito ang magiging standard natin. Lahat ng communication dapat may tag sa simula. Ano yung CTQ? Ano yung risk? Anong action ang kailangan? Kailangan ba ng need decision? O for your FYI lang ba to? Para sa isang tingin pa lang, alam mo na agad kung anong gagawin.
At ito naman ang mga batas natin, ang ating mga non-negotiables, hindi pwedeng i-bend. Halimbawa, sa design, 2 revision lang ang maximum. Sa PPIC, bawal mag-release kung hindi accurate ang board. At ang pinaka-importante sa lahat ng usap sa client, dadaan lang sa SPOC. Period. Ito ang magpapanatili ng disiplina sa sistema. Pati yung mga meeting natin, may ritmo rin. Araw-araw, may 15-minute huddle. Ang goal, mag-solve ng isang blocker. Isa lang. Lingguhan, may CTQ review. Buwanan, may spot check o audit. At quarterly, titingnan natin yung cost of poor quality report. Ang punto ay, ang mga meeting natin ay dapat mabilis, matalas at laging may output. Siyempre, paano natin malaman kung nananalo tayo? Kailangan natin ng scoreboard dahil ang buong sistema na ito ay data-driven. Kaya tingnan natin kung paano natin susukatin ang tagumpay. Unang-una sa ating metrics, COPQ o Cost of Poor Quality. Ito yung gastos sa mga pagkakamali natin. Ang target, dapat mas mababa sa 5%. Yan ang goal. At hihimayin natin yan sa 2. May internal failure costs. Ito yung mga pagkakamali na tayo mismo ang nakahuli sa loob. At meron ding external failure costs. Ito yung masakit, yung mga problemang umabot na sa kliyente. Pareho nating babantayan at babawasan yan. At ito pa ang isa, first pass yield. Sa bawat gate, gaano kadalas tayong tama sa unang subok? Walang rework, walang balik. Ang target natin dyan ay 90%. Kasi kapag mataas to, ibig sabihin malusog ang ating proseso. Okay, so hindi ito puro teorya lang. Gusto natin i-apply ninyo to agad-agad. Kaya heto ang unang action step mo. Isang simpleng 10-minutong gawain na pwede mong gawin mamaya mismo. Ito yung 10-minute Kaizen Play, 4 na simpleng hakbang lang. Una, ilista mo ang active projects mo at itag mo kung nasaan gate na sila. Pangalawa, pumili ka ng isang hadlang at gamitin ng 5 whys para mahanap ang ugat ng problema. Pangatlo, magtalaga ka ng may-ari at deadline para maayos yan. At pang-4, mag-log ka ng isang cost of poor quality item na may totoong halaga sa piso. Ganyan lang kasimple para makapagsimula. Sa huli, ang punto rito ay ito. Ang tagumpay ng sistemang ito ay nagsisimula sa bawat isa sa atin, sa isang maliit na aksyon. Kaya, ang tanong ko sa iyo, anong hadlang ang uunahin mong durugin? Na yun?